Isang buy and sell na naman ang nag-PM pa talaga sa atin at nagra-rant dahil nagre-reklamo sa way ng pag-check natin. Okay, kasi doon sa isang video natin pinakita natin kung paano i-check ang isang sasakyan kapag masilyado na or repainted na siya. Okay, ito yung sabi niya. Paano ka ba mag-check ng unit? Pag repainted, bawal na kuhain. Yun ang sasabihin mo. Pag makapal masilya, wag na kuhain. Makina, flooded, fault. Ayan, check mo. Kawawa siguro mga kumukuha sa'yo. Mechanic, hindi ka transparent siguro, boss. Actually, sir, transparent nga po ako eh. Kaya nga po ako yung kinukuha nila. Lahat po kasi mga bossing nang hindi ninyo dinideclare, yun yung hinahanap namin. Okay, wag po kayong magagalit mga bossing kapag kasi sinasabi namin sa clients namin ang lahat, as in lahat ng issues na nakikita namin. Kasi nga, may mga seller po na hindi honest. Okay? Kapag nilabas namin yung aming paint tester, kaya namin chinecheck mga bossing yung paint nga pala, kung may masilya na. Kasi nga syempre, kung repaint lang mga boss, ibig sabihin, ano lang yan, gas-gas, konting dent, konting scratches or paint chip, yun lang yun, pagka repaint lang. Pero kapag makapal ang masilya, isa lang ibig sabihin ng mga boss. Bakit ba nagkakaroon ng makapal na masilya? Ibig sabihin, merong major repair na ginawa dun sa body. So, ibig sabihin, posibleng nabangga, nasagi na, or mayroon siyang tinamaan na naging cause para ma-damage ng husto yung body ng sasakyan, kaya nga nagkakaroon ng makapal na masilya, which is yun yung hindi ninyo sinasabi sa mga buyers ninyo. Yun naman po mga bossing is trabaho namin. May mga clients po kasi kami mga boss na maselan din po. Ngayon kapag hindi namin nakita sir na halimbawa siya yung makadiscover, sir, repainted pala to, may makapal na masilya pala to. Anong lalabas? Hindi namin ginawa ng maayos yung trabaho namin, di ba? So kahit ano pa yung lumabas na problema dun sa sasakyan na yung, kailangan po namin yung sabihin sa aming clients. Tapos si client pa rin po ang magde-decide at the end of the day kung bibilhin na yung unit or hindi. Ang sa amin lang, sinasabi lang namin ang lahat ng findings namin. That is the transparency na sinasabi mo. Ngayon, kung sakasakali man bossing na nagagalit ka dahil nga chinecheck ko yung kung repainted ang sasakyan, minsan tanongin mo yung sarili mo, honest ka ba? Kasi mamaya, ang declare nyo sa posting nyo, never nabangga, never repainted, walang masilya, okay? Tapos pag ma-discover namin na ang kapal na ng masilya, kayo pa yung nagagalit, o di ba? Sino po yung mali sa atin? At alam nyo ba mga bossing, lagi ko sinasabi sa mga videos ko, kaming mga mechanics, magkano lang po ang sinisingil namin sa client namin pag nagpapacheck. Kayong mga sellers kayo, magkano kinikita nyo pag kakabenta kayo ng sasakyan? 5 digits, yung iba 6 digits pa, di ba? Pero kami mga boss, wala man lang sa 1% ng kinita ninyo yung kinita namin. Pero pag nagkaroon po ng problema yung sasakyan, sino po ang unang tatawagin ni client, ni buyer? Kayo na nakumita ng 6 digits o kami na kumita lang ng barya-barya? Di ba kami? Kasi nga kami po yung nag-check. Kaya wag pong sasamahin loob nyo mga bossing kung ginagawa po namin ng tama at maayos yung aming trabaho. Kailangan, tignan nyo, baka kayo po yung may pagkukulang kasi hindi po kayo honest na nagde-declare ng issues ng sasakyan nyo. Kaya pag na-check namin, parang sumasama ang loob nyo. Diba? So para transparent na rin sa iyo bossing kung bakit nga ba hindi nakapasa sa akin yung sasakyan na yun is hindi dahil sa paint. Eto mga boss, papakita ko rin sa inyo ano yung reason kung bakit hindi nakapasa sa akin yung Hilux na chinek ko. Okay. Tapos pag 4x4 low, ayan o, nagbibiping siya. Tapos yun din yung lumabas dito. Meron tayong problema sa 4x4 low. O diba, hindi yung paint yung reason kung bakit na disapprove yung unit. Meron pang mas malaking reason behind. Hindi ko lang siya sinama sa video bossing kasi nga ang title ng video is how to check kung repainted or masilyado na. Plano ko rin naman talagang i-upload yung full video niyan. Tapos eto yan bossing ha, meron akong tanong sa iyo. Every time na nag-upload ako ng mga ganyang videos ko ng checking sa mga nahuhuli kong mga palusot ng mga buy and sell, tanungin mo yung sarili mo, sir, bakit ka tinatamaan? Mamaya kasi nakakaramdam ka na ng guilt, kaya tuloy yung mga ina-upload ko na ganyan is nasasaktan ka na, okay?